Dito na tayo, Psalms chapter 7, verse 11. Magbabasa lang tayo mga kapatid. 37, verse 11. Ngunit ang maamo ay magpumana ng lupain at masasayahan sa kasaganaan ng kapayapaan. Ang kwan dito sa 5.5 ng Mateo, ganoon din. Mapalad ang maamo sapagkat mamahal nila ang lupa. Balik mo doon sa Psalms. Noon, ang pangunawa ko dito, mga kapatid, sa lupain na ito, yung iniisip ko yung sa Jehovah. Yung, di ba, sabi nila, iniisip ko, hindi kaya sila magmamana. Kasi, di ba, at sa atin, alam natin sa langit, sinong gustong punta ng langit? Noon, lahat tayo, di ba, ganoon ang gusto natin. Yun ang toro na punta tayo sa langit. Ang G, sila ang sa lupa. Di ba, naisip ko, parang sila yun, sabi ko, isa ka nila yung gumana yung lupa. Hindi pala ganoon mga kapatid. Praise God. Ano bang ibig sabihin ng maamo? Mga kapatid? Ha? Ang sa English po ay meek, sabi doon. Sa synonym ng meek ay patient, gentle. Ito gusto ko. Yung submissive. Ibig sabihin ng submissive, masunurin. Tama mo ba? Masunurin. So ibig sabihin ng halimbawa sa isang, sino bang may alaga na hayop? Gusto mo kayo bang mag-alaga ng kalabaw o baka? Sa mga alaga na yan, hindi pare-pares yung karakter. Mayroon talagang pasaway. Pero maniwala kayo sa hindi, ang pinaka sa mga malalaking hayop na yan, ang pinakamatalino yung kalabaw. Sumusunod yan. Noon, nung mga bata kami, yung kalabaw, pag sinabi mong luhod, kasi nga, maliliit kami, hindi kami makaakyat. Luluhod yung kalabaw para sasakay kami. Hindi ko alam kung alam ni Mother Cristobal. Nakakita siya. O, tingnan nyo, nakita rin niya. Luluhod yan para sasakay ka. O, talagang hindi ka makapaniwala na luluhod yung kalabaw pag sinabi mong noon. Kasi maliliit pa kami noon. Napaka-amo niya. Bagamat gano'n ng itsura, hindi na maamo. Ang kalabaw, pag pinakawalan mo yan, pag tinawag ng amo na yan, alam mo yung papaswitan, lalapit yan mga kapatid. Parang gano'n, yung isang hayop, may mga hayop na mabagis, pero yung itong mga maamo. Ibig sabihin mga kapatid, may ibang synonyms yan yung shy. Sino bang mahihain dito? Shy. Mga mahihain. Pasok din. Isang bahagi din mga kapatid. Yung submissive, it is an adjective na describe the quality of someone or something. Na ang sinasabi doon na yung isang tao tells about yung adjective, yung nakalimutan ko na yung parang sa elementary. Sino bang marunong? Anong ibig sabihin ng adjective? Mga kapatid, describe qualities of someone or something. Noun or pronoun. Noun refers to person, refers to animals, refers to things. Pronoun parang gano'n. Dinidescribe niya yung isang tao. Yan yung meek, maamo. Mga kapatid. Praise God. Kaya, ang pagiging maamo ay masunurin. Masunurin. Saan? Unang-una sa salita ng Diyos. Mayroong parabola sa Biblia, mga kapatid, na ang Panginoon, ang isang tupa, pag nawala ay hinahanap niya, mga kapatid. Kasi tupa yun. Maamo. Kaya, naghihinayang ang Diyos sa tupang yun, mga kapatid. Kasi nga, yun ang gusto niya iligtas.
Praise God. Nick, maamo masunurin. Psalms chapter 147 verse 6. 147 verse 6. 147 verse 6. Ayan. Inaalalayan ng Panginoon ang maamo. Kanyang inilulugkong sa lupa ang masama. Praise God. Ayan o. 2 Timothy chapter 2 verse 24. At ang alipin ng Panginoon ay hindi nararapat na magipagtalo, kundi maamo sa lahat, sapagkat sa makapagturo matiisin. Hindi ko alam kung nasubukan nyo na ang magipagtalo sa kapwa. Nasa kawayan, may nakakumprontahan kayo. Marami. Nasa kamay. Ako bilang lang, siguro nung high school ako, yung kaklase ko na binastos niya yung kaklase namin na babae. Taga-bayan siya. Kinumprunta ko siya kasi nainis ako dahil nga gentleman ako eh. Nainis ako. Hinamon ko ng suntukan, mga kapatid. Ang kaya mo lang, sabi ko yung babae. Bakit hindi mo subukan sa akin? Tingnan mo. Sabi ko sa kanya, hindi naman siya pumalak. Siguro natakot. Kasi sabi nung isang kaklase namin, pare, ay hindi mo yan kaya. Tagalubong tan, manakasara ilik iraratan, imasintokatan, sabi nung isa. Kaya siguro natakot yung yung isa. Hindi, totoo yun. Sinabi nung katabi niya. Managkal sa Eric Kiraratan, pumunta na masintokatan, sabi ng isa. Kaya, kasi mayabang talaga. Kinumpunta ko talaga. Yun. Una yun. Siguro pangalawa na may kinumpunta akong tao doon sa amin, kapitbahay ko. Kasi yung kalabaw niya, nilagay niya sa daanan, mabuti. Sabi ko naman, sabi ko sa kanya, yung kalabaw mo naman pala huwag mong ilagay sa daanan. Akalain mo, di putik yun, daanan yun eh. Ayaw niya, maangas pa siya. May itak siya, mga kapatid ha. Mayroon siyang itak. Hindi ko inisip yung itak niya. Nilusog ko talagang susuntukin ko. Nung susuntukin ko na, tinaas niya yung dalawang kamay niya. Nanonood ako ng pelikula ni Fernando mo. Pag nakataas na ng kamay, ay huwag mo nang patulan kasi nakataas na ng kamay eh. Kaya hindi ko sinuntok. Sabi niya, pasensya na. So bilang ko talaga yung mga tao, kinukumpronta ko. Hindi ako ganon kinukumpronta yung mga tao. Hanggat kaya ko na pagbigyan o hindi bibigyan, ano pa nito, awayin. Okay lang. Pero hindi ko naman kasalanan yun. Kasalanan nila eh. Pero dito, kapatid, ang alipin ng Panginoon hindi na dapat makipagtalo. Kaya, alam nyo, ang requirements talaga, kung gusto nyo magmana ng lupain, yung parang maamo, mga kapatid. Kaya, sa Sidan, pinapractice nila yung maamo. Kasi nga, gusto nila magmana ng lupain, mga kapatid. Kasi nga, hindi naman talaga biro yung ipamamana ng Diyos na lupain dito sa mundong ito, mga kapatid. Kaya, kasi sa Pilipino yung boundary, hindi lang pinagpapatayan ko yan. May mga pamilya o may mga taong dahil doon sa boundary, may kaso, nagpapatayan po sila, mga kapatid. Alam niyo ba yun? Dahil lang sa lupa. Kaya, si Saglaw, yung lupa doon, sana kung ano man yung sobra doon o kunti doon, sana huwag natin pag-awayan. Kasi ako, sa totoo lang, makatawid lang ako.
Kung sino man yung may gusto sa bahay namin, ibibigay ko na. Baka babalik ako dito sa San Jacinto. Kasi kung walang mamamahala dito, sayang naman yung San Jacinto. Ay, nagmamahal tayo na dito mga kapatid eh. Di ba? Kaya yun, pansamantala lang mga kapatid. Kung ano man yung mga boundary, sobra o kulang, sobra o kulang, siguro yung salita ng Diyos na mga ganito mga kapatid ay hindi natin pagtatalunan konting diferensya lang magagalit na sumubra yung mohon mo ganito mag-aaway na so wala pong paglago walang pagiging maamo sa salita ng Diyos pagiging masunurin mga kapatid. Praise God. Kaya yan po mga kapatid. Bakit? Kasi nakakatakot mga kapatid yung paparusahan ng Diyos. Psalms chapter 76 verse 9 sabi rito, o nga pala, nung nakaraang kailan ba yung hinatid kita? Monday nung pagkatapos ng Sunday ng hapon pagkatapos ng Jubilee. Hinatid ko si Brother Putisas Pusorobio, nakamotor po kami single. Pagdating namin doon sa community hospital ng Pusorobio, so sa may sementeryo, may kanto doon na palabas. Tumatakbo kami ng 50. Ay, yung medyo may katandaan lang. Pero hindi, siguro, hindi na mag-aanong nasa 50 plus. Bigla niyang lumabas yung tricycle. Sabi ko, buti na lang, 50 yung takbo namin. Talagang prinino ko talaga lahat. Talagang ginawa. Ganito lang siguro, hindi aabot na babangga kami. Nagulat ako. Kaya yung tricycle driver, inamparan ko, tinabihan ko, binunliwan ko, huwag kang mag-drive kung hindi mo alam mag-drive. Sabi ko sa kanya, hindi umimik yung driver. Sa tansya ko, lasing yun. Lasing yun. Kasi ikaw ba naman na, hindi na tumingin sa likod kung may dumarating. Basta, ginanon na lang niya yung tricycle niya. Sino man naman hindi magagalit. Buti na lang, hindi siya umimik. Kung umimik yun, hindi ko alam kung ay, sabi ko, naisip ko, ay parang nagkasala ko doon. Sabi ko sa Panginoon, nung nababasa ko ito, talagang pinapractice natin mga kapatid yung kapayapaan sa kayong kamuan. Praise God. Kaya ito, ang Diyos ay bumamon sa pagkakatulong upang iligtas ang lahat ng maamo sa lupa. Ito na yon, mga kapatid. Ito na yung pinag-uusapan sa Sidar. Simanaya chapter 2 verse 3. Hanapin ninyo ang Panginoon ninyong lahat ng maamo sa lupa na magsigawa ng ayon sa kanyang kahatulan. Hanapin ninyo ang katwiran, hanapin ninyo ang kamuan. Kahit pala ay malilingit kayo sa kaarawan ng galit ng Panginoon, mga kapatid. So, ibig sabihin, mga kapatid, ako naman naniniwala na hindi lang tayo ang nais ng Diyos na iligtas, hindi lang ang iglesyang ito. Siguro may mga sa iba't ibang lugar na katangian ay ganito rin, maamo din, mga kapatid. Kasi sa Isaiah may mababasa naman talaga ng lahi ng mga tao na maliligtas din, mga kapatid. Kaya, dati-dati, ang paniwala ko lang talaga, ang hindi mabautismo ay hindi maliligtas sa pangalan ni Jesus. Nung mayroon ng Ebanghelyo, mga kapatid. Pero sa sa lumang tipan, talagang sinasabi na ng Biblia na ang maamo ay magmamana ng lupain. Kaya mga kapatid, i-practice natin ang pagiging maamo, mga kapatid. May mga kakilala akong mga pastor doon, mga brusko ang dating, pero talaga naman na
mabubuti sila. Talagang hindi ko alam kung kilala nyo mga kapatid. Kaya yun po mga kapatid, malilingid kayo sa karawan ng galit ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi tayo kasama. Kaya, isa pa, mga kapatid, yung maamo, sabi mo nga, isang masunurin. Dapat maging masunurin tayo mga kapatid. Sapagkat, kung hindi tayo submissive, yun nga yung salitang submissive. Kung sinabi ng mga leaders o mga manggagawa na ganito, kaya ako, nanatila kong tumayo mga kapatid, sapagkat naniniwala ko sa authority ng leader o sino man manggagawa. Kung sinabi ng manggagawa, ganitong gawin mo. Sinasabit ko yung sarili ko kasi naintindihan ko yung salita ng Diyos. Baka magkasala ko mga kapatid, kasi nasa authority sila. Basta kaya mo, gagawin ko. Kasi ang naintindihan ko mga kapatid, magiging masunurin sa gawain as a whole, as a body of Christ mga kapatid. Sapagkat from Jesus Christ to mababa ay tatawagin tayong maamo kung susunod tayo mga kapatid. Hindi lang yung shy, hindi lang na nakaupo na o shy ka lang, nandiyan ka lang. Hindi yung ibig sabihin na maamo ka na, hindi po. Mas maganda yung submissive, yung word na submissive, yung sinasabit mo yung kalakasan mo, yung paglingkod mo sa gawain ng Diyos. Kasi yun yung nakakalugod sa harapan ng Diyos mga kapatid. Yung mga propeta, kinausap sila ng Diyos, sumunod sila. Mga kapatid, sino ang maamo sa Biblia na kilala nyo? Numbers chapter 12 verse 3. Ang lalaki ng si Moises ay totoong maamong loob na higit kaysa sa lahat ng lalaking nasa ibabaw ng lupa. Kalahin ko mga kapatid, si Moises pala na sinabit niya yung kanyang buhay nung tinawag siya ng ating Panginoon. Marami po yan. Yung mga apostol, si Pablo, meron din, lahat po yan. Si Jonas, kahit man ayaw niya, sila Abraham, hindi madali. Hindi madali ang drive natin na sa isang dako. Pero kailangan natin isubmit ang ating pananampalataya. Sapagkat tatawagin tayong maamo. Ang Panginoon, pag tinawag niya ang kanyang tupa, yung kambing lang siguro, baka huwag naman sana mga kapatid, na ang kambing ay talagang baka hindi susunod. Sana tupa tayo lahat. Si Moises, tingnan nyo mga kapatid, nasumpuan siyang maamo sapagkat sinunod niya ang nais ng Diyos. So, ibig sabihin sila, lahat sila, mga tinawag ng ating Panginoon. Tinawag tayo. Anong pagkatawag sa atin mga kapatid? Individual ba? Kung individual mga kapatid, salamat sa iglesia nito. Tinawag ng Diyos. Hindi lang iglesia ang tawag niya ngayon, Pastor. Baka bayan na, sityo pa lang, barangay, tapos bayan na. Kung bayan na ang tawag sa atin, mga kapatid, pinagpala tayo ng lubos, mga kapatid. Praise God. Isaiah chapter 11 verse 4. Kundi hahatol siya ng katwiran sa dukha at sasaway sa may karampatan dahil sa mga maamo sa lupa, ay sasaktan niya ang lupa ng pamalo ng kanyang bibig, at ang hininga ng kanyang labi ay kanyang papatayin ang masama. May mga maamo na ang kanilang kaisipan ay hindi matarok o maunawaan ng tao, pero masama ang kanilang layunin sa buhay na ito. Huwag kayong padaya, minsan yung sasabihin sa inyo, Brad, open-minded ka ba? Ay, magagaling magsalita yung maamo yung salita rin ko. Pag nabiktima ka doon, scammer yung mga kapatid. Mag-ingat kayo doon. Hindi lahat ng yung salita ay magagaling, magaganda, maamo. Ay, baka madaya po kayo mga kapatid. Kaya alamin ang salita ng Diyos.
Purihin ang Panginoon. Palampakan natin siya sa oras. Amen. Purihin ang Diyos. Palampakan natin ang Panginoon. Let's practice meekness, humbleness, humility, nagiging maamo. Malaki ang chance, malaki ang pag-asa ng mga maamo. Kasi masunurin ng Panginoon. Ano? Hindi sila bida-bida, pero pagka kinausap mo, magaling sumunod. Yun yung mga maamo. Galing natin. Amen? Sanayin na natin. Yan na lang ang nakasulat. Sabi na, nalipin ng Panginoon, ang lingkod ng Panginoon, hindi na dapat pakipagtalo. Kaya iwasan na natin yung mga pagtatalo-talo. Iwasan na natin yung mga makakasama, yung makakasakit ng damdamin, ano pa ba? Basta, kung ano ayaw mong gawin sa'yo, huwag mo rin gawin sa iba. Amen? Yun ang mga narapat natin ugaliin sapagkat papunta na tayo. We are entering doon sa nakatakdang maganap. Amen. Alam niyo ba yung nakatakdang maganap? Pasok na tayo sa isang panahon na nakatakdang maganap. Ayon din naman na nakasulat sa banal na kasulatan. Doon sa panahon na yon, maraming nagnanasa pero hindi makakapasok. Amen. Pumasok na tayo sa isang kabanata. Natapos na ang nakaraan. At ang nakaraan ay pagsasaliksik, pag-aaral. Pero hindi pa tapos ang pagsasaliksik. Ibig ko sabihin na tapos na ang pagsasaliksik o yung pagtuturo sa atin nung mga simulaing aral, tapos na tayo doon. Amen? Ephesians 6:1. Tignan natin. Hebrew 6:1. Ay tumigil na ang pagsasalita ng mga unang simulain ng aral ni Kristo at tayo'y magpatuloy sa kasakdalan. Huwag nating ilagay muli ang kinasasaligan ng pagsisisi sa mga patay na gawa at ng pananampalataya sa Diyos. Yung mga simulaing aral na itinuro sa atin, huwag na nating balik-balikan. Ano na, kailangan tayong turuan palagi, paalala sa atin palagi na sa atin ay para bang nakakalimot tayo palagi ng mga aral ng Biblia, ng mga aral ni Kristo, ng mga aral ng Diyos. Dahil sa 50th year ng Iglesia ay may malaking kaugnayan
doon sa mga bagay na pinangyari ng Diyos sa Israel. Kaya nga ng mga nakasulat, amen, ang ika-50 taon ay banal na kapistahan para sa iyo. Kung alam natin ang ibig sabihin ng Jubilee, ay mararamdaman din natin sa ating sarili yung kaganapan ng salita ng Diyos. Amen. Pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, magbabasa pa rin tayo, ngunit hindi na kailangan tayo turuan palagi ng salita. Amen. Kailangan, ilang taon na tayo nagbabasa, ilang taon na tayo nakikinig, ilang taon na tayo nag-aaral, hindi man 50 years, pero yung mga accumulated na itinuro sa atin, mula nung una hanggang ngayon, siguro yung pagsaliksik ng banal na kasulatan hanggang sa 50 years, enough na lahat. Amen? Sabi nga doon sa 7 ng Revelation, ganap na ang hiwaga. Maging ang hiwaga ay pinahayag. Ang hiwaga ay hindi pinahayag nung simula. Amen? So, pinalaya na tayo ng Diyos sa mga katanungan. Amen? Sino pa dito ang maraming tanong? Baka hindi pa malaya. Amen? Pinalaya na tayo ng Diyos sa mga yung mga hiwaga na inilihim. Amen? Iniwala ba kayo? Na pinahayag na sa atin ng Espiritu Santo ang mga bagay na hiwaga sa Biblia. Ano pang hiwaga sa Biblia ang nakikita nyo hindi pa nare-resolve sa kalagitnaan natin? Sa ibang pananampalataya, ang daming hiwaga na hindi nila alam, na hindi nila ma-resolve. Pero sa atin, binuksan ng Diyos lahat. At nung sinabi ng 10:7 ng Revelation, ganap na ang hiwaga, and it was. Amen? Ganap na. Nabuksan nga sa atin. Bakit mayroong Atlantis sa ilalim ng dagat? May bayan sa ilalim ng dagat. Paano nagkaroon ng bayan sa ilalim ng dagat? Bakit may mga pyramid na yan? Bakit may mga bagay na dito? Amen. Hiwaga sa sanlibutan, hiwaga sa mga scientists. Amen. Maging ang mga nagbabasa ng Biblia, maraming hiwaga sa Biblia na kanilang nabasa na hindi nila nalaman. Ngunit sa atin, ipinahayag ng Diyos na. Palakpakan naman natin ang Panginoon. Maging ang hiwaga sa mga scientists, nalaman natin. Sino gumawa ng pyramid, naglalaking bato, wala pang crane ng mga nakaraan, wala pang mga heavy equipment. Bakit nilagay nila sa taas ng pyramid yung batong ito? Hindi nila alam. Sa atin, alam natin. Amen. Dahil una, ang sanlibutan na ito, the earth is the garden of God. Amen. At sino ang namamahala? Mga anghel. Si Lucifer pa nga. Amen? May mga kawal, si Lucifer. Sinong gumawa ng mga bagay na ito? Sinong gumawa ng mga bagay na ito? Hindi alam yan, mga scientists. Pero sa atin, naunawaan natin ang lahat ng mga bagay na ito. Kung pinalaya tayo ng Diyos sa mga maraming katanungan, pinalaya tayo ng Diyos sa kakulangan ng kaalaman. Amen? Itinuro na sa atin lahat ng Panginoon. So, ano pa ang mga bagay na nagtatali sa iyo para hindi mo maunawaan ang salita ng Diyos? Amen? Ito mga simulaing aral, dapat nasa isip na natin yan, nasa puso na natin yan. Amen? Hindi na tayo kailangan balik-balikan para turuan yung mga bagay na yan. Amen? Pinalaya tayo ng Panginoon at ang pinakamagandang pahayag ng kalayaan, tayo ay naibalik sa Diyos. Amen. Tayo ay naibalik sa
sa Diyos. Dahil the Jubilee ay panahon ng kalayaan, panahon ng pagpapanumbalik ng lahat ng mga bagay. Pagpapanumbalik ng ano? Lahat ng mga naging alipin, magiging malaya. Makakauwi ka na sa bahay. Amen? Tayo na naging alipin ng sanlibutan. Sa bigyan ko kayo ng konting hint. Tayo na mga naging alipin ng sanlibutan nung sa pamagitan ng dugo ni Kristo, amen, tayo ay ipinanunumbalik niya sa Diyos. At nung ipinanunumbalik niya tayo sa Diyos, nagkaroon ito ng bisa nung tayo ay sumampalataya. Amen. Ayan. At yung pagpapanumbalik natin sa Diyos ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. At hindi agad-agad. Amen. Hindi agad-agad. Ano ang nangyari? Mayroon pang, siyempre, kailangan kang tumuhan, kailangan kang pangaralan, kailangan kang dalhin sa salita ng Diyos, kailangan kang mapulo ng Espiritu Santo para maunawaan mo kung anong pagkilos ng Diyos. Amen. Maging sa akin din sarili, may mga bagay na naunawaan ako mula sa mga bagay na naituro ko na noon. Pero ngayon, lumalim yung unawa. Sabi ko sa sarili ko, bakit hindi ko naunawaan ito noon? Dahil hindi pa panahon. Dahil kailangan pa kayong dalhin na maunawaan ninyo at may paunawa sa inyo kung ano ang kalooban ng Diyos, kung ano ang ginagawa ng Diyos, kung ano ang mga ginawa ng Diyos, at kung paano tayo tatalima sa salita ng Diyos. Amen? Hindi agad-agad. Kasi kung ipinahayag agad sa atin yung mga bagay na yun, sa simula, maaaring masaktan tayo, maaaring magdamdam tayo. Amen. Pero ito ngayon, tayo ay pinaunawaan ng Diyos ng mga bagay na ito upang tayo ay makapanumbalik sa Diyos. Amen. Tayo ngayon ay sa Diyos. Which is napakaganda ng mga pagkakasunod-sunod. 3:21 ng Acts, ang sabi niya doon, ipapanumbalik niya ang lahat ng mga bagay sa dati. Amen? Ngayon, 50 years. After 50 years, na mahabang mga pagtuturo sa atin ng banal na kasulatan, ngayon na ang kaganapan na tayo ay may papanumbalik sa Diyos. Amen? Kailangan alam na natin, kontrolin ang sarili natin na naaayon sa Espiritu. Dahil tayo na ngayon ay papasok na sa isang bagong yugto, sa isang bagong era ng ano, na ang lahat ay puno ng Espiritu ng Diyos. Kaya, di ba, sa Umingan, tuwing service yan, ano ko sa Pastor Jeff Diab, pag-lead ng prayer, talagang bago yan matapos, kailangan dumalo yung kapuspusan sa panambahan. Pag Biyernes, ang sinili nyo, manuntay doon sa Gaspilan. Pag si Pastor Jeff Diab nagturo at siyang nag-lead ng prayer,
bago matapos yan, kinakailangan mapuspos o dumaloy ang kapuspusan sa panambahan. Sinisingit niya talaga yan. Amen? Papasok na tayo kung saan lahat tayo ay kikilos ayon sa kagustuhan ng Espiritu na ang ating sarili din ay maiugnay natin sa pagdaloy ng Espiritu, sa kapuspusan ng Espiritu. Amen? Nung ito, last two occasions na ginanap natin, talagang kinilos ako ng Panginoon. May pinunawa ang Panginoon, kinuspos ako ng Espiritu ng Panginoon. Hindi ako nanginginig, pero nararamdaman ko na kumikilos ang Espiritu ng Panginoon. Hindi lang naman sa panginginig, mararamdaman mo na ikaw ay pinupuspos ng Diyos. Amen? Pag naramdaman mo, kinausap ka ng Panginoon, pag naramdaman mo na parang pinalaya ka ng Diyos, pag naramdaman mo na ibang ikaw ay sagana sa biyaya ng Diyos, yun ang kapuspusan. Kaya hindi lang sa panginginig. Purihin ng Panginoon. Sana nasasabayan niyo ako. Amen. Papunta na tayo doon. 50th year. Ito, 51. Panibagong yugto ng church. Panibagong pagkilos. Panibagong pagpaparamdam ng Diyos at panibagong pagpapakilala ng Diyos. Amen. Yung nagdaan ay mga pag-aaral. Itong darating na yugto ay kaganapan ng ating mga napag-aralan. Ang nagdaan ay pananampalataya. Itong darating na yugto ay kaganapan ng ating pananampalataya. Amen? Kaganapan ng ating pananampalataya. I-practice nyo na yung faith ninyo. Ano ang natutunan nyo sa nagdaan ay tinuro sa atin na nagpalakas ng ating pananampalataya at nagbigay sa iyo ng pag-asa upang manatili sa pananampalataya. Itong susunod, gamitin mo lang ang pananampalataya mo. Amen? Gamitin mo na ang pananampalataya mo. Kung naramdaman mo sa sarili mo, nagiging pagpapala ka para sa biyayang ibinibigay sa iyo ng Diyos, itong darating na mga taon, gawin mo na ito ang magiging biyaya para sa iyo. Amen. Let us grow in faith. Let us grow in the Spirit. Diba? Itong mga nagdaang panahon, lumago tayo sa salita ng Diyos. Itong darating, lumago tayo sa Espiritu ng Diyos. Kung saan, pananahanan tayo ng Espiritu ng Panginoon, ikilos ang Espiritu ng Panginoon para sa atin lahat. At tayo ay mahahayag sa harap ng Diyos na tayo ay sa Kanya. At ang Espiritu na, ang Espiritu natin at ang Espiritu ng Diyos ang magpapahayag na tayo nga ay sa Diyos. Amen? Paano mahahayag na tayo ay sa Diyos? Amen? At ang Diyos ay sa atin. Sa mga darating na panahon, tatawagin tayo mga anak ng Diyos. Amen? So parang palataya pa lang dati na tayo anak ng Diyos, di ba? Hindi pa naman talaga tayo, hindi pa naman tayo totally naging anak ng Diyos. Dahil sa panahon na yun, we are in the spirit of adoption. Amen? Pero ito na.
pinangako naman ng banal na kasulatan ayon sa mga nababasa natin at sa dakong pinagsabihan sa kanila. Amen. Mga bayan na hindi ganyan ay diyan sila natawagin ng mga anak ng Diyos na buhay. So kaganapan ng pananampalataya natin na tayo ay anak ng Diyos na buhay after the 50 years sa mga darating na panahon. Amen? Sa mga darating na panahon, ihahayag ng Diyos na tayo ay kanyang mga anak. So, itong mga pagpahayag na ito sa atin, ipamuhay natin. Amen? At gawin natin palagi kung ano ang idinudulot sa atin o kung saan tayo dinadala ng presensya ng Diyos. Kaya natin ang presensya ng Diyos ang magdala sa atin sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo sa ating sarili. Amen? Hindi tayo sa ating sarili. Mayroon tayong mga gusto, pero i-acknowledge natin sa Diyos para kasihan ng Diyos. Kung hindi kalooban ng Diyos, kung hindi ayon sa kalooban ng Diyos, i-avoid ng Diyos. Pero kung ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon, amen, gagawayan tayo ng Espiritu ng Panginoon. Pero tayo sa ating sarili ang masusunod, hindi ka na maamo. Hindi ka na ibibilang ng Panginoon na maamo. Kasi hindi ka na sumunod. Hindi mo na nagawa ang kalooban ng Diyos. Kasi nga, isa sa characteristics ng maamo, masunurin, submissive. Amen. So, gano'n ang gagawin natin ngayon. Magpapasapit tayo sa kalooban ng Diyos sa Espiritu ng Panginoon. Amen. Maging handa tayo lagi sa kung ano ang ipaisip sa'yo ng Espiritu ng Panginoon, kung ito ay sa gawain, and then, hindi lang siguro nagkataon na naisip mo yun. Baka may Espiritong umodyo. Amen. Buksan natin ang ating mga maging handa tayo lagi na kung ano ang pangungusap ng Espiritu para sa atin, amen, ay samantalahin natin. Baka makakagpus, baka makalagpas, baka makawala, at mapunta sa iba yung pakikipag-ugnayan sa iyo ng Espiritu. Amen. Samantalahin natin. Kung may padama sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, kung may paisip sa iyo ang Espiritu ng Panginoon, patungkol sa gawain, patungkol sa concern ng church, samantalahin natin. Kung tayo ginagabayan ng Espiritu ng Panginoon. Amen. Sana naunawaan nyo. Pagpapanumbalik natin sa Diyos through Christ. Amen. Doon ko rin naiugnay yung pahayag na kung ang sumuko ay susuko din naman sa nagpasuko sa kanya ng lahat ng mga bagay. Amen. Ito ang panahon. Ito na yung panahon. Lahat tayo ay susuko sa Diyos, lahat tayo ay magsasubmit sa Diyos.
Lahat tayo ay hahanap sa Diyos. May malinis na puso, pulo ng Espiritu ng Panginoon, puspos ng Espiritu ng Panginoon. At ang Diyos ang siyang magiging Panginoon natin. Amen. Ang Diyos ang siyang magiging Panginoon natin. Kayaan natin ang kalayaan ito ay maging kalayaan upang ang Diyos, ang Kanyang Espiritu Santo ay malayang kumilos sa atin. Malaya niya kayong kausapin, malaya niya kayong gabayan. Amen. Malaya niya kayong higay. Amen. Isa sa mga guide para tayo ay maunawaan natin na ito ay galing sa Diyos, ang Espiritu yun, ay kung ito ay naaayon sa mga aral na ipinahayag sa atin ng banal na kasulatan. Kung ito ay hindi ayon sa pahayag sa atin ng banal na kasulatan, hindi ito ayon sa Espiritu. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, anong bagay na narinig ninyo noon, sana tumingo ito sa puso at sa isip natin upang kung mayroong Espiritong kumilos sa atin, alam natin kung ito nga sa Diyos o hindi. Amen. Dahil mayroon ding ibang Espiritu na kikilos para tayo ay dayain, para tayo ay magkabali. Amen. Kaya, ano ba? Anong dating sa inyo ng panibagong yugto? Amen. Hindi na ito kagaya ng dati na tayo ay batang nag-aaral. Amen. Dito sa panibagong yugto, tayo na ay kumbaga lahat ng mga bagay na natutunan natin sa banal na kasulatan, ngayon na natin i-apply. Amen? Ngayon na natin i-apply. Kaya sabi ko, ang nagdaang panahon ay sa pananampalataya. Ngayong panahon, ang darating na panahon, ay kaganapan na ng ating pananampalataya. Asahan natin yan. Ayon sa pinapahayag din naman sa atin ng banal na kasulatan. Yan ang naramdaman ko. At yan ang naunawaan ko. Amen. At yun din ang ini-impart ko sa inyo para maabot ninyo yung mga bagay na pangyayariin ng Panginoon sa mga darating na taon. Mga darating na taon. Puri ng Diyos. Kaya, nagsumikap tayo. Nagsumikap tayo. Nagsumikap tayo. Sa tayo pinag sa tayo mga Lord, prepare me. Yes, O Lord. Prepare us, O Lord, in a second, Lord. Let your Spirit dwell in us. And speak to us. And lead us according to thy will and to thy pleasure, O Lord. Submit ourselves
tayo inuglog sa Panginoon ng banal, purihin mo, Diyos, umagang ito. Salamat kami sa iyong kadakilaan. Purihin ka at nawalhatiin ka, O Diyos. Ang aming mga awit ay nagpapahayag ng kadakilaan at kapurihan mo. At ito ang aming nais gawin. Ito ang aming nakagisnang gawin at ipinagpapatuloy namin sapagkat alam namin na sa mga bagay na ito, Ikaw, O Diyos, ay may kanukulan. Kaya Panginoon, patuloy kami na nagpapasakop sa iyong mga salita. We submit ourselves to you. We submit ourselves to your word, O God, upang kami sa aming mga sarili ang kalooban mo ang masunod ang iyong mga salita, O Diyos. Upang masumpungan mo kami na maging maamo, masunuri, mahabagi, may kababaan, ayon sa pagkilos, Panginoon, ng Espiritu Santo. Panginoon, ang kalayaan na ito na ibinigay mo sa amin, ngayon ay kalayaan sa amin, O Diyos, upang aming maunawaan, upang aming marinig ang mensahe mo sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo sa amin. Kung ano ang mga dapat namin gawin. Huwag mo kaming dalhin sa kahihiyan, Panginoon, at huwag mo kaming dalhin sa pagkatakot. Kundi bagkus, bigyan mo kami ng lakas ng loob upang kung ano man ang mga bagay na ipinapadama sa amin ng iyong Santong Espiritu ay siya naming gawin. Siya namin, O Diyos, pangyarihin na hindi ang aming mga kagustuhan, ang aming mga kalooban lamang. Kaya Panginoon, let your Spirit move, O Lord, in this congregation, in us, O God. Let them speak to us. Padama mo sa amin, Panginoon, sa bawat isa, kung ano ang mga narapat namin gawin. Padama mo sa amin, O Diyos, sa bawat isa. Kung ano, Panginoon, ang iyong pagpapahayag, maliban sa mga pinapahayag ng mga tagapagturo. Kilusin mo kami palagi, Panginoon, ng iyong Espiritu Santo upang ito ang aming maging gabay sa aming mga gagawin patungo sa kalooban mo, Diyos. But, O God, consider our prayers, consider our ways, dahil ang nais din namin, Panginoon, ay maging maayos ang lahat. At sa pamagitan nito, kami, Panginoon, ay makakatugon sa lahat ng mga bagay na pinag-uusap ko sa amin. Huwag nawang maging kabalisahan sa amin, O Diyos, ng mga taon na darating, kundi maging
kabuhayan sa amin, ng aming mga sinasampalatayanan ay magkaroon ng kaganapan. Tunawa, Panginoon, ang maramdaman at maunawaan ng bawat isa. Kung paano ipinahayag mo sa iyong mga banal na kasulatan ang siya naming pinaniniwalaan at siya mong iyong pangyayarihin sa panahon na pinangyari mo, Diyos, at papangyarihin mo ang mga bagay na ito. Kaya Panginoon, masumpungan mo nawa kami sa kapwa sa pagsunod sa pagsuko namin sa iyo at sa pagkilala namin ng isang Espiritu na siyang gumawa at kumilos sa aming kalalitan. Biyayang ito na aming natanggap, pagkalayaan na ito, Diyos. Nawa ay dumaloy sa bawat isa. Maging sa mga nakapalibot sa amin. Pakita mo, Diyos, sa sanglibutan na kami na mga naglilingkod sa iyo at nagpupuri sa iyo, sumasamba sa iyo, ay maging daluyan ng biyaya at ng pagpapala. Salamat po, Diyos. Hanggang patuloy mong pinalalakas ang kapangyarihan mo sa iglesia nito at sa amin. Patuloy mong kinikilos sa iyong kapangyarihan sa bawat isa. Salamat po, Diyos, ang galakad, kayapaan at sa kalayaan. Ang mabagay na ito ay tinatalaga namin ang aming sarili. Pasakop sa iyong kalooban, maglingkod sa iyo, at gawin mo ang iyong kaluguran sa iglesia nito at sa iyong mga lingkod na ito. O God, hinapin mo at kasihan mo ang bawat isa sa amin. O Diyos, pakilotsin mo ang Espiritu Santo sa bawat isa. Salamat po. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen.